Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang suspetsya sa Pinoy, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So noong buwan ng Enero taong 2024 nga po, ay nagtuo sa bansang Japan ang ating pambato na si Jessray Waminal at ang Japanese prospect na si Miki Nakano. At dito nga po ay nakuha ng Hapon ang panalo via first round knockout. At bagamat 2 taon na po ang nakakalipas magmula nang mangyari ang bakbakan na ito, ay tila nabuhay po ito at nagtitrending ngayon sa social media. Gawa ng pinaghihinalaan ng mga fight fans na di umano ay mukhang binenta ng ating kababayan ang nasabing laban. Kasi kitang-kita naman daw na overacting yung naging reaksyon at pagtalsik nito sa kabila ng napakasimple lang naman daw ng naging patamang suntok ng Hapon. Ayon sa mga komento ng mga fans, ay posible daw na tumaya ang Pinoy boxer sa sarili nito, habang may iba naman na nagsasabi na nabayaran daw ito ng Hapon para magpatalo. Subalit mukha pong malabo ang suspetsya na binayaran ito para magpatalo, kasi magaling na boksinero din talaga itong si Miki Nakano at may napakalinis din itong undefeated record. Nitong nakalipas na buwan lang po siya natalo sa kamay ni Rahis Alim. Bukod dyan ay kung titingnan po natin ng mabuti, ay maging si Nakano ay tila nagulat din ang bigla na lang bumagsak at tumalsik ang Pinoy boxer sa simpleng suntok na ibinato niya, kasi alam niya din sa sarili niya na hindi yun gaano kalakas. Pero sa bandang huli ay hindi na din nakabangon pa ang ating pambato, kaya tuluyan din itong natalo via first round knockout. Kaya kayo na lang pong humusga dyan. Maging ang bare knuckle world champion na si Rolando D ay napapost din tungkol dito at sinabing base sa kanyang opinyon ay hindi daw lehitimo ang knockout na ito. Kaya sana naman daw ay maimbestigahan ito ng GAB at kapag napatunayan daw na benta ang laban ay masampahan ng kaso ang mga sangkot. Sa kabilang banda naman mga idol ay inilabas na nga po ng WBN ang mga humakot ng 2025 WBN Awards kanina lamang. Naging mahirap ang kanilang desisyon para sa 2025 WBN Fighter of the Year, gawa ng mahigpit ang labanan sa pagitan ni Terence Crawford at Naoya Inoue. Pero sa bandang huli ay napagkasunduan nila na ibigay ang Fighter of the Year award kay Inoue, gawa ng nakikita nilang mas matimbang ang ginawa nitong pagdedepensa ng kanyang mga titulo ng 4 na beses kumpara sa ginawang pagtalo ni Crawford kay Canelo. At syempre dahil si Naoya Inoue ang Fighter of the Year, kaya naman automatic na din nilang ibinigay ang Trainer of the Year award sa ama nitong si Shingo Inoue. Habang ang Fight of the Year naman ay napunta sa ikalawang sagupaan ni Dimitri Bivol at Arthur Beterbiev, kung saan nakuha ni Bivol ang panalo via majority decision. Ang Young Fighter of the Year naman o Best Fighter 23 years old pababa ay napunta sa bagong WBO Junior Middleweight Champion Sander Sayas. Ang Unified Super Flyweight Champion naman na si Bam Rodriguez ang Pound for Pound Breakout Fighter of the Year, nang dahil sa tuloy-tuloy nitong pag-akyat sa Pound for Pound rankings hanggang sa nagtapusang taon na pangatlo na ito sa listahan. Ang Knockout of the Year naman ay napunta kay Brian Norman Jr. nang dahil sa ginawa niyang pagpapatulog kay Jin Sasaki. Ang Comeback Fighter of the Year naman ay ibinigay sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao, habang ang Upset of the Year ay napunta kay Armando Resendiz nang dahil sa nasilat nito ang former world champion na si Caleb Plant. Si Resendiz na din ngayon ang bagong WBA Super Middleweight World Champion nang dahil sa pagre-retiro ni Terence Crawford. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.